tayo sa isang episode ng Pep Talk at kasama natin ngayon syempre ang aking co-host muna sa episode na ito, si Riza Benedicto. Hi Riza! Hi guys! Hi Pepsters! Pagpakilala natin sa kanila ang ating mga guests ngayon. So ngayon, exciting talagang episode dahil for the first time, makakasama natin si Bibi, Yay! si Robin, and Romel Padilla. Yay! Ladies first. Magandang hapon. Diyos! Kasi second time na nilang dalawa eh. Pepsters. Ano to? Magandang hapon, magandang Good gabi. day, okay. Kahit Good ano. day, Pepsters. Magandang araw, Pepsters. Mabuhay, Pepsters! Okay, Pepsters. So ngayon, Welcome to my show. Di ba isa sila sa mga yung dati nilang Pep Talk, ang daming views. Diba? oo, yung isa sa mga pinakamaraming views na Pep Talk ay yung episode nung kayo nila Daniel and ni RJ and yung kayo ni Vina. Sobrang nagulat kami na ang dami-dami nyo pa rin talagang napakilig dun sa episode. Maraming salamat po sa lahat ng... Maraming salamat. Oo, sa suporta nyo sa Padilla. Maraming salamat po. At yung sa inyo po, yung episode nyo talagang tuwan-tuwa sa bookingan part. Talaga. Nung binuking ka ng mga anak. Meron ba tayo ulit ngayon? Meron. Abangan nila yun. Marami pa kami ibubuking. Abangan natin. Pepsters, nandito sila ngayon para i-promote ang kanilang bagong show na napaka-exciting nga naman, di ba? First time in 20 years? 20 Yes, years. after Exactly. yung 21 years lista. actually. Yeah. Batang-bata pa ako nun. So ano feeling na finally after 20 years, more than pa nga, yung Oo. magkakasama kayo ngayon, na iba naman, comedy, very light, Hindi, ganyan. tsaka namayapa na yung uno naming nakasama. Iba na ito, iba na siya, ibang tao siya. Yun ang pinakabago. Oo. Bagong-bago. Experience. Yeah. Totoo yun. Yun nanggagaling sa kaibuturan ng aming puso na sa aming lahat. Kay Kuya Romel, sa akin, sa lahat ng mga kasama namin sa taping. Lahat naninibago kami kay Bibi. Kasi transgender siya at ngayon lang din namin naiintindihan yun. Transgender. Dati kasi masyado naming napagdidikit yung gay. Hindi siya gay. Yun ang kailangan natin maliwanagan. Na hindi siya gay. Siya ay babae. Yun ang tinatanim niya sa amin. At yun naman ang pilit namin ninanamnam. Tama ba, Tol? Salamat. Kita mo, lumuluhan ako. Pero tol pa rin Hinihintay ko nga eh! Bibi, di ba parang, anong Thank you. pakiramdam? Yung acceptance is there na parang, alam mo yun? Oo, I mean, alam mo, hindi, mahirap i-express eh. Kung alam nyo lang kung ano yung tumatakbo sa utak ko ngayon, habang naririnig ko yan, is really something else. Tinitignan ko, baka makita ko. Pero totoo, yung parang yung akala ko noon na napakahirap tanggapin. Mahihirapan silang tanggapin. Eh, ngayon na lang yan. Talagang lahat nakukuha sa prayers din eh. Naniniwala ako dyan. Ikaw, Sir Romel. Ano yun? yun nga, sinabi ni Sir Robin kanina na yung tinanggap, ninanamnam yun na nababasa. Oo, yun nga, yung naitanim ni Bibi sa aming mga isipan ay kasulukuyan ng sumisibol. No? At palagay ko, yung harvest time noon, napakalapit na. Oh. At dahil, ang masaya kasi doon, na nakakatulong sa amin doon sa programa, araw-araw na may sorpresa siya. Yun ang nagbibigay ng sa amin din, siguro boost sa taping. Bawat labas niya, bawat bihis niya, bawat dialogue niya. Bago lahat eh. Bago sa amin. Oo. Sa buong nasa set, bago sa amin, sa director lang namin. Pag nagsalita kung magpasensya kayo, kung matagal magbihis ang kapatid nyo dahil babae yun. Marirealize nga namin ni Kuya Romel, Oo nga. Pantalon lang, hindi kami nag-make-up. Doon na nga kami nagbibihis mismo, sa set na. Siya, hindi niya pwedeng gawin yun, magbihis siya sa harapan ng maraming tao. Yung mga ganong klase. Pero sa amin, interesting. So isa yun sa mga Wala naman exos. kaming babaeng kapatid na nag-artist. Oo nga. Actually, ako pa lang ang una. Sana Tama. kaming ang kapatid namin, puro haragan lang. Naku, puro siga yun. Oo,
So yun nga, na-mention nyo na puro siga, ganyan. Eh ngayon, ano yung mga naging adjustments? So na yun nga, meron na kayong kapatid na babaeng kasama. Na artista. Like artista. Oo. Mahigpit kami. Ah, paano mahigpit, Bibi? Pet. Bawal ang mga ligawan sa set. Yun na nga. Bawal. Bawal. Sa damit, ayaw nila na masyado Well, mahigpit. Ganun. nung una ayaw, pero nailulusot ko, pero biglang, ano ba yan? Magbra ka nga. Biglang may mga ganong mga factor. Tapos, ano ba yan? Iksi? Mga ganyan. Hindi mo na iisipin, parang, alam mo yun, yung mga tipong may mga ganong factors na... Sa mga unang ay, araw hindi lang mo naman na- yun. Oo. Yung unang araw ng taping yun. Kasi syempre, hindi naman niya shocking nga eh. Oo, medyo nahuhuli niya kami ni Kuya Romel, nagbubulungan. Nakakatawa yung Pinagchichismisan namin. nila. Hindi nila kinakat. Ah, so makikita Kasi na. minsan mga censored na yung nasasabi namin. Kasi siyempre sila, naririnig nila dahil may napil eh. Kahit na nagbubulungan kami ni Kuya Romel, pinagbubulungan namin siya. Sigurado yun, naririnig nila doon sa Monitor. Sa tech monitor. booth. Hindi na nabibigla kasi kami talaga. Minsan may mga suot ng may shorts. Nagtataka kami, si Kuya Romel lalo. Ang mga tanong sa akin ni Kuya Romel, tinatanong ko, saan kaya nakatago nun? May nakatago pa ba? Wala! Ayan. Tinapos ang usapan, tapos ang usapan, wala! Nagkaroon ngayon yan ng tibak. Sige, explain natin pero bahala na sa airing nito ha, kung ma-send, ano ba? Siya mag-i-explain nun. Oh, Ano so, ba ang idea iba? nila yan. Kasi nga, kaya namin naisip yung... Di ba nauso yan, tibak? Tibak. Uso Uso ba? yan. Uso yan, No. tibak, di ba? Yung... Ang ganun. Tapos Ah. parang sa likod, nakikita yung buong ano lang. Oh, pero sa kanya, kaya namin natibak kasi nga, Sige, sabi mo na. naisip ko nga yung kasi nasa back. Totoo ba yan? Wala! Hindi totoo yun! Hindi ko alam sinasabi nila. Hindi ko naiintindihan. Reason! Nakakaya naman sa amin. Di ba? Ako Pero di ba ha? napaka-open yun na? Di ba reason? Open na kayo sa mga ganyang bagay ngayon. Wala na yung... May shock na lang. Oo. Shock na lang. Oh, So- nakatulong sa amin yung show. Kasi yung mga bagay na hindi namin napag-uusapan talaga, yung pinagbubulungan na lang namin magkakapatid, yung mga, huwag ka magagalit, yung mga nasa likod, pag alis na, doon kami mag-uusap. Pero labo naman yun. Ngayon, napag-uusapan namin ng harapan dahil dito sa show. Minsan kasama sa script. Minsan natutuwa kami ni Kuya Romel, ba tol, sa script mo. Masasabi niyo. niyo. Nabasa nga namin sa isang interview na parang yung show, naging daan siya para mas maging bonded kayo ngayon, mas maraming oras. Paano ba pag off-cam, paano kayo sa set bilang magkakapatid? Siguro, kung hindi dahil sa show na to, minsan magkikita kami, 3 oras na yung pinakamahaba. Pero kasi taping days, hindi mo buong araw. Oo, 12 hours. Tsaka magkasama kami lagi kumakain. Kumain. Oo. Tapos kung hindi nagmamadali sa umaga, pagdating mo sa set, magkikita-kita mo, mag-uusap Breakfast, muna kami. sabay-sabay na. Oo. Pero, Kakape muna kami. kape. Kwentuhan. Pero sila can afford ako kasi diretso sa makeup na. Oo, obligado siyang sumampa agad doon. Oo. Saka Tapos, platoon siya pag dumating eh. Puro transgender kasama niya. Talaga. Oo, May grupo. kasi yung sabi glam ko, team, glam ko, team yung niya. glam team ko, yung stylist ko is transgender. So, tapos Platoon yung... talaga sila. Talagang Tapos, na talaga. Kwento na natin, Riza, ipakwento natin sa kanya. Ano ba yung story ng 2.5 Donkeys? Kasi di ba? Oh, basically, 3 magkakapatid. Tapos obviously, isa sa mga ano, si isa transgender character. Tapos, basta isang araw, mayroon na lang biglang sumulpot na bata doon sa harapan ng bahay nila at itinuturo isa sa kanila yung ama. So, yun yung mapapanood mo ngayon. Tapos, yung 3 magkakapatid yan, nanggaling sa mahabang paghihiwa-hiwalay. So, makikita mo ngayon Na dun ayaw ng responsibilidad. So parang in the process dun sa series, mapapanood mo paano sila mag-reconnect ulit. Okay. Tapos kung paano sila magiging ama dun sa bata. Tapos yung connection nila dun sa nanay nila may Alzheimer. So it's, para talaga siyang sinabi ko na ito nung ano natin, yung parang ito yung take natin sa modern family.
Modern family Yeah. talaga. Hindi, I mean, di ba sa Amerika may modern family, iba ang take nila doon. Ito yung take ng, I think, Pinoy. Filipino. Pinoy version. Values ng Pinoy. Yan. Tapos kung paano nag-a-asip, kaya very progressive yung Tsaka pinattern talaga konsepto. sa pinattern talaga yung originally nga si Tita Celia, si Mama talaga yun. Talagang Ang saya sana siguro. nung, Oo, talaga. nung kinukuha nila ako, kasi hindi man ako original dito eh, kanilang konsepto to. Yun ang tinutulak ko kay manager. Sabi ko, si Mama, para naman maging maaliw si Mama, na-operahan. Nag-isip kami ngayon kung sino talaga ang pwedeng pumalit kay Ermats. Talagang umeksakto si Tita Celia. Actually, pag magulo yung buhok ni Tita Celia, Tsaka yung mga tingin. yun nga, pag magulo yung buhok kasi may panahon magulo, parang gano'n lang si Mama pag makita ang ulo sa Mama. Hindi nalalayo. Lagot ka kay Herman. Flashback si Tita Celia. Kung nakatingin kay Ermats, talagang Oo, lakas ang laki nung sibilan. Resemblance. Kaya maganda yung nagiging rapport. I think isa Natural. sa mga panonoorin dito sa sitcom is yung innate rapport namin magkakapatid na mahirap pahanap Oo, tsaka yung first and second episode, halos realidad yun. Kung paano yung nag-evolve kami na tanggapin siya. Na yung sa pamilya namin. Na Oo. ang daming tanong, ang daming Yung kung mga... paano, di ba? Oo. At saka yung inis. Kasi merong mga eksena doon, kunyari mag-uumpugan ko, lagi nila ako hini-headbutt. Doon nilalabas yung inis nila. Oo, Hindi physical. Natilad na kaganti nga siya kay Binoy. Oo. Dahil nung siniko niya, tumama talaga eh. Kasi papansin ko Tumama, parang nagdugo Wala na yun. Nagdugo yung Anong uso reaction niya. mo nung nasaktan kayo? Isa lang ang nasabi ko, gumagan. Oo. Oh, Legal. guilty, di ba? Yun ang unang pumasok. Hindi na ulit. Ito, ang lakas eh. Di naman. Malakas, napahiga nga ako, nahilo. Hindi kasi siyempre, hindi ko naman maaalis sa kanya yun na minsan, hindi naman namin gustong gawin. Pero dala lang ng nabubuli namin siya na hindi naman namin sinasadya. Oo, ganun lang naman talaga. Diba, Nakalambing sa magkakapatid talaga, lalo pag babae, nabubuli. So tinanggap mo na Nabuntong hininga na. Hindi, gumaganti nga rin ako Yun paminsan. nga, simple, come up! Payag ba kayong ligawan siya? Paano ba? Or May meron screening. ka bang ano? Ganda ng segue nito. Galing sa bully, bigla Ano ba, sa Twin Up Dads ba? Hindi, sa personal na siguro na buhay ito. Hindi pa, masyado ko siya. Masaya daw siya, being a single. Lagi niya sinasabi yun eh. Naku, Tama, pinangunahan na nila dalawa, di ba? Parang sigurado sila sa sinasabi Hindi ka ba nila. nasasaktan? Lagi niya sinasabi, wow, Ano yan? Hindi ka ba nasasaktan na parang... Seryosong-seryoso kasi siya ngayon sa karera niya. Ulitin ko ulit yung sasabihin ko kung alam mo lang, tumatakbo sa utas. Hindi pa napapanahon. Para sa amin naman. First hindi lang things first. nakakatandang kapatid niya. Dahil bagong panganak pa lang naman Oo, yun. Ilan isipin years mo. old ka lang pa lang? 5? 7 na. Seven. 6. Or Going six. up. Hindi pa dapat niya, siguro nasa estado pa lang siya ng Getting to know. pagiging single. Pwede naman mag-getting Crush to know. Crush lang daw. Kung ano man yung natuklasan niya. Uy, pero dog life ako ha. Malapit na. Time 7 yung time 6. Yung 6. Dog life Dog ha. life, yung age na times 7. So, sooner or later. Parang may kulang sa inyo dito si Kuya Roy. Saan siya? Kung Hanap saan na na siya? tayo. Oo. Aba, si Kuya Roy is okay. Okay siya. Siya ay busy Transgender na rin. Isa pala siyang, tomboy pala siya. Oy, joke lang ha. Baka. Alam mo, minsan kasi pag-uusapan namin, ano kaya tol, magising ako isang umaga na malaman kong tomboy ako. Mga biru-biruan lang. Pero okay, kidding aside, si Royat is okay, busy siya dun sa kanyang mga advocacy, niya sa mga ATAS, no? Kasi andun siya to promote yung ng mga indigenous people, reforestation, yun ang kanyang mga pinagagawa ngayon. Social work. May social relevance. Yeah. Gusto ko yung... May social chorba may. Uh-huh. Lumaki kayo sa piling ni Mami Eva. Bakit sinasabi ng takot na takot kayo sa kanya?
Or alam mo yung respeto? Or, Yan. Hindi, takot. Respeto, sama-sama. Nung buhay pa to si Rustom parang lahat kayo takot yun. Ako muna ba? Ikaw muna. Oh, Hindi, kasi Sino ba pinakatakot? ako lang nga nagsalita. Mukha ka eh. Kaya nauna ako magsalita. Naku, baka marinig tayo, Hindi. Alam mo kayo. Hindi, alam mo si Mama, napalaki niya kasi kami na siya yung nanay at tatay, no? So, bago umabot sa tatay namin, siya lahat ang nagdidisiplina. Pag talagang over na over ka na, makakarating na doon kay Papa yon. So, mas rumistro sa amin yung pagiging stricta niya. At talagang stricta si Mama. Ikaw, Binong, nakausap mo si Rustom dati kasi panganay siya. Ano maging kwento? Kung hindi pangalan si Rostom, Ay, mas bata, sa gitna, ito mismo yung order. Oo. Tungkol kay Mami Eva naman, anong mga kwento ni Rustom sa'yo? Si Rostom kasi tahimik, di ba maski si Mama nagsasabi wala siyang problema kay Rostom. So hindi naramdaman ni Rostom yung takot nitong dalawa kasi wala naman ginagawang kalokohan yung isa. In fact, si Mama ang takot kay Rostom. Chas! Sobrang tayo. So nagtatakipan ba sila kayo, sir? Nung kabataan nyo? Pag may kasalanan, Oo. Alam mo yun? kampihan kayo, tapos huwag natin sabihin. Ganun naman, normal naman Oo, sa mga normal. bata yun. Wala namang kung sino tumakas, pagtatakpan mo. Oo. Ako naman, si Rostom naman, hindi tumatakas. Sila lang takas ng takas. Siguro sa akin naman, ang take ko naman kay Erma, patunay ito. No? Kung pamimiliin ako ng, halimbawa, kung ano ang ginawa kong style ng pagpapalaki sa mga anak, pipiliin ko yung kay Erma. Para sa akin nga, nagkamali ako ng style. Na naging liberated ako, naging revolutionary ako sa mga anak. Ang nangyari, para sa akin, pagka tinignan ko pabalik, dapat yata yung ginawa ko sa mga anak ko, yung style ni Erma. Kasi para sa akin nung araw, masyadong mahigpit si Erma, stricto, high blood. Pero ngayon ko nalaman, dapat yata sa mga bata ngayon, ganun. May a touch of Eva. May attach of Eva. Totoo yan, dahil sa ano namin yun. Oo. At sana dito sa Two and a Half Daddies, makita ng mga manonood dito, na hindi pa rin masama yung ganong klaseng style. Dapat ang mga bata may takot sa magulang, Oo. may respeto, at higit sa lahat pinakikinggan ang sinasabi ng magulang. Dahil kahit kailan, hindi magkakamali. Ang So kayo, magulang. paano niyo yan na-apply ngayon sa mga anak niyo, yung touch of Eva na sinasabi niyo? Ano yung iba niyong naibigay na parang... Well, ako meron na ba akong nabigyan? Wala, sabay ka. Wala ba? Hindi, of course, napalo ko yung mga anak ko rin. No? Yun nga yung touch of Eva na sinasabi namin. Hindi naman madalas mo silang nabibigyan, pero kailangan kasi malaman nila na meron kang gano'n. Para umabot yung punto na, ops, pag nagganon ka na ni Airpat, nandun ka na sa kaibuturan ng kamalian. Sa kamalian. Oo. So si DJ napalo na rin minsan. Ng mama niya? Madalas. Hanggang yan. Sir? Kayo ba? Sa Sa mga anak. mo. Hindi, yun pa lang ang pinag-aaralan ko. Nung kailan ko mabibigyan ng touch of. Tough love? Totoo nga. Tough Totoo love. yan. Kasi iba po pag Ako, babae eh. Pag nagkikita kami ni Totoo Kuya yan. Romel, yan ang lagi kong binubuskas sa kuya ko. Mga anak. Gusto ko nang... Kasi nasubukan ko kasi, masyadong revolutionary. Masyadong child rights, masyadong opinion ng bata. Nawala na ng opinion yung magulang. Pero ngayon, humihingi ako siyempre ng... Pero Romel, paano pa gagawin ko? Ganito. Siya naman ang nagbibigay sa akin ng advice. Minsan, tol, kailangan. Mati. Ano mo din, bigay mo din yung tama. May pitik din Ano, minsan may nangyari nga na ako nagalit para sa kanya. Kaya totoo yan. Kasi hindi niya na ako kumagalit eh. Kasi minsan naano na rin ako na, teka muna. Sumusobra na. Oo, so yung galit niya, ako doon, na sumama ang, siyempre sa akin, pamangkin ko, di ba? Dahil naunahan ko ng galit yung tatay niya. Ikaw, B, pag Oh, I'm a virgin. I'm I'm a virgin. Kantayin mo nga to, kantayin mo nga. Like a virgin. Oo, natin. Ano? Ayoko! Oo, sige na! Pakano po ko naman. Ano? Doon lang sa touch. Sige na, sa touch.
touch for the very first time. Ang arte! Pero balang araw, ganun din ang gagawin mo pag magiging ina ka. Mga touch din. Ako, I think, naniniwala ako dun sa balance, no? I mean, biblical din naman di ba? You don't spare the rod for discipline, no? So, naniniwala ako dun sa tough love, actually. Kasi, especially ngayon, na medyo ang bata, akala, sa bagay, nagdaan tayo dyan, akala din natin yung mga bata tayo, know it all tayo, di ba? So, alam na natin ang pinagdadaanan ng mga bata ngayon. Pero yung mga bata, hindi alam ang pinagdaanan natin. Kaya ganun na lang ang tingin nila, akala nila they know everything. Pero I think kailangan natin yan, yung tough love sa mga bata. Kung kailangan. Yeah. Ikaw ba, so nangingialam ka sa, halimbawa, or opinion or advice sa mga love life ng mga anak mo? Hindi. Ako hanggang advice lang. O ba't ako pinakikialaman yung love life ko? Iba yung kapatid. Yeah. At saka special case ito. Special child? Dahil 6 pa lang. Okay. Ay, advice, ikaw sir, advice ka lang ba? Or minsan... Pinapangara. Or... Siguro pareho lang kami ni Kuya Romel, pagkatapos na, Oo. nagkaroon na ng drama, doon ka lang makakapagsalita. Pero hanggang sa nasa tugatog ng mga kaligayahan yun, Wala, hindi ka nga maalala nun eh. Oo, buti mo maalala Oo, ka hindi ka maalala. One last na lang for Bibi. Nung nakausap mo si Rustom before, nagsisi ba siya ng asawa siya ng babae? Naku, mabigat ka na. I mean, Napakaligaya ni... wala yata pinagsisisihan si... Oo. Kaya nga namayapa ng bonggang-bongga kasi parang feeling niya, I've lived my life. Alam mo yun? Totoo yun. Yung no looking back, nakasama niya yung taong feeling niya pinakatama para sa kanya. Hindi nga lang na Kaya nga kami ni Robby. Galing naman nung sinabi mo. Hindi na miss Rustom. Miss ba? Oo. Dahil sabihin ko na nga sana, kaya kami medyo naging bad nung... Medyo bad boy ang dating, pero maginoo. Kita mo si Rustom, napakabait, namayapa na. Oo. Bawal na mabait nga. Oo, kaya kailangan... Masyadong mabait. Oo. Masyadong mabait eh. Nung nabubuhay ba si Rustom, nagkaroon ng isang punto ba na nagkaroon kayo ng gusto sa iisang babae lang? Madalas. Oo. Talaga? Madalas yun. Nagwawagay si Rostom. Ayan. Dialogue namin. Doon lang namin nailabas yun. Yung angst Yung niya. dialogue nyo, eto, ang pinakamahigpit nating karibal. Kasi siya lagi ang gusto. Dahil totoo. Tsaka, fairness kay Rostom, siya may excuse me sa mga girlfriends niyo ha, pero parang si Rostom may pinakamagandang girlfriend, no? Oo. Oo na nga. Ano namin eh. Sino ba yung mga napag-agawan niyo dati na parang... Hindi, wala naman Si or parang pareho niyong gusto? Si Tut! Tsaka si Tut! Lalo si Tut! Huwag na pangalan kasi siyempre may mga asawa na naman. Pero aminado kayo na magaganda talaga yung mga naging ano dati. Saka talaga siya ang gusto. May taste yung Rostom. Girlfriend mo na nga, siya pa naiisip eh. Mas gusto nila Actually, tahimik. crush na crush mo si Saka Rustom. hanggang ngayon, pag nakikita ko pa yung mga babae na yun, sinasabi pa rin nila hindi sila naniniwala. Na namatay na si Rustom. Pakita mo sa akin sa sampaling ko. Iharap mo sa akin dito, sampaling ko ng bonggang-bongga. Sabihin nyo, hindi pa Si Alice nga. Si Alice hanggang ngayon, Oo. hindi pa rin makapaniwala. Nako, nag-dinner kami noon, no? Kailangan ko siya i-dinner. Sabihin ko sa Alice. Pero ito, kailangan namin mag-usap. Kasi sabi niya, hindi daw niya ako matawag ng name ko ngayon. So, I really have to explain it to her. Oo. Dahil siya... Minsan nga sa frustration ni Alice, sinaburutan siya. Bakit? Ang maganda dito sa show, pag nag-take, kasi mag-ano lang kami, throw lines, blocking, pero ganyan-ganyan lang. Tapos pag nag-take, tsaka kami, so very raw yung makukuha ninyo dun sa eksena. So parang it's as if kung ano lang yung nangyayari backstage. Yung pinapractice. Yes. Yun na yun. It's really raw. Yun yung, I think, kakaiba dito sa ibibigay namin dito. At nagustuhan nata kanina sa mga press na nagkaroon ng preview, di ba? Oo. Hindi pa masyadong edited. Sa bago yung show, Yeah. ha? At Yes. dahil Thank you. sa Risa, Tapos na? Risa, ito na yung pinaka-exciting na part ng Pep Talk. Ito ang... Pep Talk Challenge! Yes! Ito ang Pep Talk Challenge!
Grabe Hindi ako yung ready energy dun na- sa pagiging manling gano'n. Explain mo sa kanila, bakit exciting itong ating pep talk challenge with Robin and Vivi and Roman? Exciting to kasi magkakabukingan tayo kung sino sa kanilang magkakapatid ang sino. Pero may catch. Oo. Kasi ilataas nila yung mga pictures nila, di ba? Kung Oo. sino sa mga kapatid nila yon. Ang may pinakamaraming naamin na siya yun, or na ituro ng mga kapatid niya, magkukulang. Oo. Pwede mo So, aminin. tayo. Pwede mo aminin. Okay. Pwede mo aminin. Okay. Siguro ituturo niyo siya na lang. Obvious. Tingnan mo, obvious. Bubuli ako nitong dalawa. Feeling ko nangusap na yung mga mata niya. Tingnan mo, talaga. Sa totoo lang. Patungkol pa kay Russo. Pero may mga sexy mo rito, tol. Oo nga, hanip eh. Tama, no? Vogue na Vogue. Bihira, proud naman kami sa kapatid namin. Salamat. Ito yung issue ng Vogue magazine. Ito na ang ating unang tanong. Sino ang pinaka? Chick boy. Ay, Aba! Eh, wala nang iba kundi si... Ay, dapat din lumabas. Ano? Dalawa! Dalawa! Para lang sa kaalaman ng mga pepsters ha, ganyan din yung sagot ng dalawang Naku, anak naku, ni naku. Romy. Na si Diva So, at alam si mo na. RJ. Alam mo So, na ang parang reputation. apat na yung votes na yun. Oo, ang dami nga, no? Apat na votes. Pero, susundan ko yun na responsible. Yun naman ang Na-check. hinahangaan ko. Totoo Ah. yan. Hinahangaan ko tong kapatid ko na to. Parang namula si Romy. Hindi. May lamok at- Ito, mga pepsters. Daming lamok. Mga pepsters, sa aming siguro lalahatin ko na, no? Sa mga padilyang magkakapatid, si Kuya Romel. Hindi lang sa amin, ha? Lahat ng mga anak ng tatay ko sa iba't ibang nanay. Masasabi ko si Kuya Romel ang pinaka-responsableng lalaking padilya pagdating sa mga babae. Marami pero kaya. Parang wala kayong comment. Kasi pang-apat na kayo, apat na yung bumotong siya. So, siya na ang responsible. Sundan mo yun. Positive ba? Pero di ba sinabi niyo nung buhay pa si Rustam, siya ang pinakamaraming girlfriend? Oo. Hindi pinakamarami. Marunong lang pumili. Maraming may gusto. Pinaka may gusto pa. Maraming may gusto. Juicy! Choosy ang lolo. Okay, next, sino ang pinaka? Takot. Nasagot na nila Nasagot yan na ang nila kanina. Pinakatakot nga kay Mami. Pero Aba, i-elaborate eh, mo. bilang Oh, natin. i-elaborate natin. Bakit Naku, ba malapit takot ka na na takot? magulang. Bakit ba? Ako na. Marami ka naman kulang. Explain natin sa mga pets. Parang portion mo yata ito. Tablock challenge with Doc. Ako ang sasagot. Sige po. Dahil siya, para sa akin, siya ang balancer kasi. Ano ba yun? Hinahanap mo, tol. Sige, nahulog pala eh lahat. Ah. Sige, game. Sige, wait lang. Siya yung nagbibigay talaga ng oras. Si Ermats kasi pagka demanding yun. Oo. Siya ang pinaka-demanding sa lahat ng demanding. Totoo talaga. Siya lang, si Kuya Romel lang talaga. Totoo po ito. Na pag tumawag si Ermats, kahit anong ginagawa, sasagutin niya. Kuya Romel lang yun. Siya lang yun. Kasi nga pag hindi niya sinagot, Anong kapalit? kasi pag hindi niya sinagot, patay. So walang choice, sasagutin. At agad-agad. Tsaka bilib kami sa kapatid namin na yan dahil sa bilibid yun ha. Sipin mo, siga sa to. Nagwala dun si Ermats. Talagang ginulpi si Kuya Romel sa harapan ng napakadaming 10,000 bilanggo. Pero wala man lang ginawa si Kuya Romel na paglapastangan sa nanay namin, sinagot niya o hindi. Hindi, may binulong ako nun doon. Oo. Huwag mo na ulitin na. Oo. Wag dito, marami na. Pero totoo nga yun ang sinabi niya. Totoo yun ha. So yun ang mga hinahangaan namin kay Uto. Yung respeto at pagmamahal niya kay Mama. So masasabi niyo siya rin ang pinakamabait. Hindi. Ang pinakamabait si Kuya Royet. O hindi niya sinama. Kasama dito. Wala kasi siya eh. Next. Huwag lang iinom. Yan. Totoo yun ha. Galing sa amin lahat. Totoo yun. Si Royet ang pinakamabait. Yep. Yeah. Huwag mo lang painumin. May tama nga. Yun. May tama. May tama. Ito naman, nalaman natin kung sino Risa ang pinaka. Yan na. Pasaway. Masaway ko na si Kuya Robin ulit! Oo. Tama, pinubuli na ako. Di ko na. Well, kasi sabi na mas matanda eh. Walang sariling pag-iisip. Nabubulangan si Romy. Hindi, ano, din nung bata. Hindi, Ito totoo naman from din sa to, history. patawarin.
babalikan Kasi di lang mga ngayon to, di ba, nung Kahit pangaraw. nung bata. Tama, ikaw. Kabataan, alam mo, pinakamasunurin, pinakamabait, pero pinakapasaway. Ako yung pinakamasunurin. O sige na nga. O, pinakasaway. Pinakasaway. Oo, siya yung Bakit? pinaka- Binoto ka, sir. Bigyan natin ng konting kwento. Bakit siya yung pinakapasaway? Makulit talaga. Oo. Makulit. Nag-away minsan. Naglayas. Ano, ilang taon siya noon? Sabi mo, High mga school 6 years. Hindi, Iba ba yan? Iba pa to. Ito high school. Hindi, ito high school to. Mga third year, mga Second college year, na ako. second Noon, year. Fourth year. Naglayas. Nakita ko ngayon sa session. Nakita ko sa session. Ay ko, "Hoy, saan ka umuwi?" Hindi, dyan lang. Ganyan. Alika, uwi na tayo. Alika, sige, uwi na tayo. Uwi na kami, akbay ko. Pagdating sa jeep, ayan na yung jeep. Diba? Sabi niya, ayan na yung jeep, sakay na tayo. Alika na. Akit naman ako. Pagkakat ko, tinulak ako. Tinulak ako pag gano'n, tumakbo na. Oh, hindi ba pasaway? Oh, hindi lang yun, ha? Hindi lang yun. Laki may mga Sa sumunod. kanya yun, sa akin naman. Bumabagyo. Bumabagyo talaga. Lakas, umuulan. Siguro mga 1 o'clock ng madaling araw. Bigla akong ginigising ni mama. Ma! Natakasan ka na naman ni Robin. Ha? Galit na galit ako agad. Ay, ako pa nagpatulog dyan eh. Tignan mo, wala na sa kama yan. Ako sabi ko, bukas ko na hanapin, ma. Hindi! Ngayon mo hanapin! Ako! Di alis kami ng pinsan ko, kami ni July. Bumabagyo, kapayong lang kami, wala nang taxi, wala nang jeep. Naglakad kami from doon sa bahay namin, sa military cut-off, hanggang Pines Hotel. Buhay pa Pines Hotel. Di awa ng Diyos. Yung SM. Oo, pagdating namin doon, kita namin, nandun nga sa disco. Ako nandun. Bumabagyo! Oo! May break dance. May grupo siya eh. Meron siyang sariling fraternity kasing ginawa. So, nandun lahat yung buong grupo. Nagbe-breakdance sila. Lapitan ko. Pagkakita sa akin. Kuya Romel. Kuya Romel. Natakasan mo na naman ako, ha? Hindi, babalito mo na ako agad eh. Sige, tara, uwi na tayo. Hanap ka ni mama. Tol, sabi niya, kuya, tapusin ko lang itong ano. O di sige, siyempre ako, konsentidor din. Nasa hotel, nakalabas na rin ako. Sige, diyan ka sa labas naman kami ni July. O, hinintay namin siya. Okay, daan ng oras. 3 o'clock. Tara, July, tawagin na natin. Naku, pagpasok namin sa D1, doon sa disco. Wala na doon. Wala eh. Hindi pwedeng mawala kasi nandun kami sa lobby. Wala siyang dadaan ng iba. Taka ko. Pinunta namin yung mga katabi, mga kasama niya. Sabi ko, si Robin? Nakalis na ho eh. Paano nakaalis? Nandun kami sa pintuan, wala naman dumadaan. Hindi po, may daan po dito sa likod. Isa. Yan lang, di ba? Tama ba yung sagot? Pero sir, noon pa yun, kabataan. Ngayon ba, okay na tayo? At yung... Hindi, nung bata lang naman. Dala na siguro ng kabataan. Gobyerno na lang inaaway ko ngayon. Yan, dyan mas... Gobyerno. Okay, thank you sa mga ang dami natin yung bagong ng revelations, di ba? Pero di pa tapos. Last two, pa. meron pa tayong, sino ang pinaka? Vain. Ang pinaka-bang? Wala nang iba kundi ito. Sige. Aamin ako. Obvious ba? Obvious ba? Di ba obvious? Pag hindi ako umami, mukha akong tanga. Hindi, tsaka kay ano pa lang. Kay buhay pa na si ano? Kay Rustum pa lang. Buhay pa. Kay Rustum pa lang. Sobra na, sobra. Sige na nga. Hindi pa babayin yun? Maalaga lang. Lalaki ba ng gano'n ng katawan mo? Actually, oo nga. Hindi, maalaga. Tama. Aminin mo na. Okay. Hindi pa uso ang mga mga skincare, naka-derma, Totoo naman, di ba si Ross? Nag-invention pa siya, wala pa si Belo ng tol. Totoo pa, meron na siya. Wala pang nag-endorse ng derma ng araw nun, di ba? Kaya nga na chismis na bakla itong si Rostum kasi nga Kini. may dermatological Meron, clinic. meron. Amerika pa. Tapos sa Amerika, yes. Yun na. Yeah. Yung last reason. Pinaka-OC. OC? Parang, Sa gamit, sa lahat. Alam mo, ayaw mga... Ay, bakit ba sarili ko nilagay ko? Ito. Hindi! Iba-iba sila. Bakit iba inugot mo? Ito. ako kasi OC rin. Pero ako, parang napaka-OC pareho- niyan. Ito OC din. Pare-pareho siguro. Tama, Bossing? Ito
to eh, di ba? Hindi, OC pare-pareho, to eh. pare-pareho. Lahat kayo. Oo, lahat. Lahat. Pero may OC-ness kami somehow. Lahat. Paano? Lahat abnormal. So paano ka paano yung... Linis ng linis. Hindi ako... Hindi ka nang mapakali. Hindi ako napapakali. Oo. Ikaw din? Ako naman, oo. At saka ayoko na may naglilinis. Ako gusto ko ako. Yeah. Gusto ko alam ko lahat Hindi, kung nasa naituro ng naman gamit. kasi ni Ermats Oo, yun. lahat kami, Hindi ako. naman dahil ano, Hindi mo kotse, ako sarili ko naglilinis. Ayokong madumi. Cabinet, ayokong magulo. Tsaka Kama, paulit-ulit. pagkagising, kailangan. Ayos. Yun ang inuuna. Yeah. Pag bago ka magpunta, kailangan ayos na yung kama. Yung damit. Ganun yung mga nanay dati talaga. Sinasabi. Di ba? May sariling sikap. Wala Hindi na no. masyado. Yun ang hinahanap namin sa mga bagong generation. Wala. Napaka-spoiled ng bagong Kasi generation pag ngayon eh. Talaga natin ano? Talagang tinutukoy natin yung higa. Oo. Oo, hindi pwede kay Ermats hindi mo tutupi ang Oo. hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Pagkagising, kailangan, ayusin mo na yun. Oh, mga kids. Mga kids daw, Rapsters. Mga bata. Mga bata. The O, simple sila ano yun. magmumulaw, di siya. Oh, siya maraming mali ah. Oh, parang siya. Oo. Oh, tol, pakita mo, tol, pakita mo. Yeah! Maliit to eh. Kaya ganun maliit eh. Maliit daw. Oo, ha? Baka masyadong tumama yan. Dapat yung mataba. Alam mo sa kanya, ang laki. Tol, pakitaan mo nga din, tol. Sa liig naman, ano? Sa lieg, siguro. Iba yun, ha? Ako susubukan ko dito, tol. Kaya nyo ba yan, brothers? Tira, tol. Kaya nyo ba yan, brothers? Okay! Baka matamaan si Bibi. Oh, ha? Oh. Magpapatalo ba si... Pakatalo ba si Sir Rona? So, baka nyo Uy. kami sa circus. Pero kami yung bago Sa Sabado, nasa farmers kami. Okay, yan. Okay, magbalik tayo sa tubahan. Ito na, sige. Ano ba ang dapat abangan? Bakit dapat abangan ng mga viewers natin ang 2.5 Daddies? Ladies first. Well, unang-una ito ulit yung magsasama-sama kami magkakapatid. And I think yun pa lang eh, kaabang-abang na. Kasi mapapanood nyo ulit yung ibang klaseng rapport, yung kung noon nag-enjoy kayo sa action movie ng magkakapatid, I think ngayon mas lalo kayo mag-enjoy sa comedy naman na sitwasyon. Tapos parang kakaiba din ang binibigay na treatment ng Channel 5 as far as yung storytelling is concerned. In fact, ang hindi sitcom ang tawag namin dito, comedy series ang tawag namin. Because it's really a series na comedy ang approach. Pero real life ang mapapanood nila, hindi slapstick comedy. So, yan, sana panoorin po ninyo. Yes, isang bago mula sa aming magkakapatid. Sana po panoorin nyo ang 2.5 Daddies kasama ang anak ng aking anak na si Rania. In short, apo niyo po. Bawal yung usapan, ha? Wala tayo sa labeling, ha? Malapit na yan. Ang aming pilot episode po ay ngayong Sabado na, January 24, 8 o'clock p.m. sa Happy Channel TV5. Yan. Sir. Ito po. Mga mahal namin Pepsters, ito na po ang ating sitcom na pwede po nating talakayin ang mga bagay na kaharap po natin ngayon. Na social issues po ito tungkol sa transgender, sa mga nagaganap po sa atin. Pero na tumatawa tayo. Yes. Alisin muna po natin yung mga drama. Iiyakan. Tanggapin naman natin to ng nasa harap natin ng kasaya tayo. Abangan niyo po yan sa TV5, sa Happy Network, 2.5 Daddies. I think it's gonna be very interesting. Palakpak muna tayo. Ko po lang kasi very interesting kasi just to make a contrast, I think yung kabilang channel will do a transgender story also. Pero drama. Diba? Kami, we will present this situation a comedy. So I think that's something new. Yun lang. Okay, so Yeah. i-promote niyo naman yung mga Instagram, Twitter, para kung saan kayo pa-follow ng mga fans. Okay. Ladies first. Ladies first. Okay. My Instagram, please follow Gandang Hari BB.
That's my official Instagram. And then my official Twitter account is I am Gandang Hari. Hindi, meron kasi ako mga posters eh. So I think this is a good time na pa-correct ko yan. My only official Twitter account is I am Gandang Hari. Yan. Yan lang. Sir Romel, meron ko. Ako po, aking Instagram ay omengq. O-M-E-N-G-Q. Omeng. Q. At ang aking pong Facebook ay si Omengq Alyedap. Ano? OMG. OMQ. Omengq. OMNG. Q Alyedap. Ano Alyedap? Padilla. Baliktad. Baliktad. Siyempre si Robin. Apo, The Robin Hood Padilla channel po yan sa Instagram. Tsaka Robin Hood Padilla. Magkaiba po yun. Pagka personal, yung pong Robin Hood Padilla. Pagka may kinalaman naman po sa Social issues. magulong mundo, na Robin Hood Padilla channel po. Meron din po kaming Facebook. Yes. At meron din po kaming Bidanes Management. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Hanggang sa ulitin. See you, Pepsters! See you, Pepster. Sabi nga ito, yun. Pero ito, pinakamabait. Yeah. Huwag mo lang painumin. May tama ka. May tama. May tama. Pagka sa G, kailangan yung anghel laging nasa ibabaw. Oo. Kasi pag kinalo mo yun, dumidemonyo rin. Nagmamarkang demonyo right away.